Inihayag ng Philippine National Police na mayroong pagmamay-ari ng mga armas si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa gitna ng nagpapatuloy na manhunt operation ng kapulisan laban sa akasadong pastor matapos ang inilabas na warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court laban sa kanya kaugnay sa mga kasong sexual at child na kanyang kinakaharap. Ayon kay Police Colonel Fajardo, mayroong 19 na baril ang pagmamay-ari ni Kibuloy kabilang na ang isa aniyang firearm na napaso na nitong buwan ng Marso habang ang iba naman ay mayroong valid at existing pa na lisensya. Aniya, kasalukuyan ang pinag-aaralan ngayon ng PNP Firearms and Explosives Office kung maaari pang ipasuspinde ang mga lisensya ng baril ng pastor nang dahil sa kanyang mga kasong kinakaharap sa ngayon. Samantala, gayunpaman ay hindi pa rin ikinukonsidera ng PNP na armed and dangerous si Pastor Kibuloy sa kabila ng pag-iingat o pagmamay-ari ng baril dahil wala naman aniya siyang naging record noon na naging marahas at mayroong private army ito. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang manhunt operation ng mga autoridad sa church leader para isilbi ang warrant of arrest na inisyo ng Davao RTC. Kasabay nito ay muli namang nanawagan ang opisyal kay Kibuloy na kaharay pa ng kanyang kaso dahil dapat na aniyang respetuhin ito ang judicial authority ng korte at sumuko na lang. Sa lahat ng loyal sa mga Duterte, kung ang timing lang ang pinag-uusapan, ang dali lang noon. Declare lang na mag-take ng oath after the threshold na June 30. Mag-take ng oath not later than a specific date. Di tapos yung problem. So, but the people has to stop now. Mami, kita kayo diyan. Oh, yun kita kayo. Ayun si Mami. Oh, yun napakita pa. So, yun yung it has to stop really. And kung hindi kayo magsasalita at hindi kayo magigising, then people like me, guys like me, can only do so much. Why will I sacrifice na pupunta ako sa kalsada, pati si Metran, kaming dalawa, pati si Makana, si Maki, punta kami sa kalsada and then, may placard kami ganyan, malangya. Tapos kukulong kami, disturbance to public order. Oh. Pero seriously, Armed Forces and PNP, I want you also to look at it, Akin, okay lang Akin, upakan nyo ako, kulong nyo ako, okay lang yun Okay lang sa akin yun. Pero ang mahalaga dito is, i-define niyo sa sarili nyo, tama ba yung nangyayari? Tama ba? Certainly, there's something wrong kung there's credence, kung totoo na yung presidente ay nag-involve sa droga, abay, hindi biro-biro yon. Something's wrong with that. Haharap ka kung kani-kaninong bansa, tapos nun, yung presidente, adik. Tapos nun, pag-uusapan mo against China, yung policy natin against China. Anytime pwede tayong magkagera. Tapos ganyan yung presidente mo. Something's wrong. Kaya nga sa akin, abay, magsalita tayo ng April 9, which I intend to do something about it, April 9, araw ng kagitingan. Sige, trying to be a hero. Pero kayo rin. Huwag nyo kaming pabayaan, Trying to be a hero, let's say it, para yung pulburon video we demand ilabas na. Kasi kung ang pinag-iisipan nyo, you don't swear in BP Sara earlier than June 30 o earlier than July 1. O di gawin natin December pa. O di transition muna. Ayun, thinking aloud, scenario 6, thinking aloud. O di, AFP, PNP, part of that transition committee. Ang ganda pakinggan, Transition Council. Na lahat ng religious leaders nandun, lahat ng ex-president nandun. Ilan lang kayo? 12, 13, to break the tie. Sino yung mga komposisyon? Siyempre, sinabi ko na, bakit religious ang naisip ko? Kasi may following sila at kaya nilang disiplinahin yung sarili nilang mga tao. Kay OJC, million, 7. Tapos nun, yung El Shaddai, 14 ba yun? 14. Ganon din yung 15. Yung, tawag dito, yung iglesia, 3 na yun. Yung Jesus is Lord. Ilan yun? 12? I don't know. Alam ko million Tapos nun, yung Roman Catholic, marami yun. Kami yun. Tapos nun sa mga Muslim brothers natin, dapat represented din sila. Hindi pa, alam ka namang Kristiyano lang to. 6 na yun, plus yung 2. PNP, AFP. 8.
And then, yung buhay na presidente, si ERAP, si GMA, si Digong, 11. O 11 na. Sino pa? Pwede na yun. Spinawin na yun. And then, sundan nila yung listahan na gagawin ng taong bayan. Ito yung gusto namin. And sila yung mag-ano ng detalye. Sarap sana, no, pagka ganon. Kaya nga, nasa inyo. Pagdasalan ninyo, pag-usapan ninyo, pero that is a way out of what we are inheriting or what we are in the deep shit that we are now in right now, no? Sipin niyo 'yon. Now na walang timing na sinasabi, it benefits only one person or a group. Pero kung ang nasa puso ninyo ang taong bayan, ang Pilipino, ang Pilipinas, the timing is always now. When there is an earthquake, the timing is now. When there is a delubyo, there is a landslide, okay, there is a great flood, the timing is now. Pagka nagkaroon ng pandemic, the timing is now. May sunog na malaki, now. Hindi pwedeng June 30. Yun yung punto. So, kung ang pinaproblema is yung issue on the constitutionality o yung ano na yan, yung timing na yan na June 30, na isa rin ako nang sa nagsasabi, come to think of it, nag-iisip na rin ako ngayon, hindi mo pwedeng pigilin yung nationalism at yung leadership ng isang tao at ipopostpone mo pa. Let the leader be a leader, and then kung aayusin natin to with that in consideration, you get sworn in December. Mamili kayo. November, basta from July, gawin natin July 5. O July 5 o July 30, 1 month thereafter. That's very safe. GMA formula ko, no? O. And then, ano mangyari from now, April hanggang July o kaya September, October, November, sworn in, linisin muna. And then, by the time na sworn in yung ating bida, wow, okay na. Oh. Baka yung council, baka nag-appoint pa ng mga senador. Kung sinara yung senator. Kung wasundan yon. And then, we revert back to to a previous year, whatever year na budget na tipid. Kung tipong mga 4 trillion, 5 trillion. Magkano ngayon? 5.7 eh. Kasi sa akin, kung tatanggalin niya yung korupsyon, kayang-kaya natin ngang ponduhan yung armed forces ng 500 billion kada taon for the next 10 years. 500 billion to 1 trillion every year para tatlo yung focus nun. Yung assets niya, defense capability niya, defense industries niya, para hindi tayo bili ng bili, tayong gumawa on our own land para magkatrabaho. One packet to another packet. Tapos nun yung pangatlo, yung ating reservists. Kasi ang focus, panay heavy spending dito sa aircraft, frigate, etc. Why not? Pondohan natin talaga ng talagang pondo. Para hindi nakaisip kasi, kaya ganyan, kasalanan ng ating Congress din eh. Ang Senate Congress. 1995 pa yan eh. Modernization. Ano na ba ngayon? Diyos ko. 1995 yan, 15-year horizon. Tapos nun, naglaps yun. Magkano lang naipasok? 38 billion. Mariosip yun. Tapos another 15-year horizon, 2012 hanggang 2027. In-extend na naman ang 10 years. Walang katapusan. Kaya nga, thinking lagay natin death penalty related yan, tanggal corruption. I-downsize natin yung ating Senate. 15 lang na senator, representing 12 regions and ARMM, CAR, tsaka NCR, 15. At tapos yung Congress, 81 provinces, from 300 sila, gawin natin, ang laking savings doon, bigay natin sa armed forces. So, mas mabuti pa, para hindi nag-iisip na yung mutual defense na yan. Yung mutual defense, dapat ang usapan dyan, either dagdagan na lang ng provision doon na armed attack, yung provision, yung Article 5. Armed attack and or hostile aggression defined as the following. Kasama doon yung water cannon, yung pagbangga, etc. Kung di natigil yan China, kita nyo, sa takot din na sa Amerika. Kung ilalagay natin yon. At kung hindi ilalagay yun, ay pumayag ng Amerikano, tigil na yung mutual defense na yan kasi kalukuhan yan. Tayo yung nayayari eh. Or neutral tayo. Neutral na lang tayo. Lahat tayo pakialam sa kanila, maggerahan kayo kung gusto nyo. Basta kami, yung aming defense capability, popondohan namin yung aming sariling armed forces. 500 billion to 1 trillion every year. Hindi yun namamalimos yung armed forces namin. Mukhang kawawa eh. Talaga naman mukhang kawawa. Kaya nga, we can stop this
we can move forward na properly, may standard tayo. Hindi, panay buhaw-buhaw yung nilalagay natin eh. Panay buwisit eh. Panay mga negative eh. We have to move forward. I have nothing against BP. She's good. And I think she can hack it. But we have to help her. Whole of nation approach, not just her. We help her. Bakit ba siya? Ba't hindi si BBM? Gago, nagsasalita nga kami para sa ikabubuti ng BBM. Wala eh. Wala ka talaga eh. Ilang sita na eh. Dinedma mo kami. Panay paluting salita na wala. Niloloko mo lang kami. Sayang yung binigay namin tiwala sa'yo, BBM eh. So, I believe we have to state something, say something by April 9. Make it more dramatic because it's araw ng kagitingan. Day of Valor, no? Remember all those, I'll blog about yung Fall of Bataan. Fall of Bataan, Fall of the Philippines. Pagka sinayaan natin tong mga tarantado natong politiko natin. So, I am more inclined dun sa meron transition. Hawakan muna ng ating, scenario number 6, na parang number 7 din, hybrid, and then tikas pahinga ang ating BP, lahat sa subject sa due diligence, i-clear kayo ng COA, accountability. I want every single centavo spent the last year and the present year accounted with receipt. Pagka hindi, you explain. I want it done. Yabang, no? But, yung gusto nyo properly, yun ang standard. Account it. Kung hindi nyo ma-account, doon ka sa detro. Gago kayo, mga hinayo pa kayo, mga magnanakaw kayo. Doon kayo sa detro, yung PCSO na yan, pag di nyo ma-explain yan. Honest to goodness. Detro kayo. Hindi nyo natigil yan, yung pati yung yung bala-bala na yan. Detro kayo. Yung smuggling, detro. Kaya walang basta pagka napatunayan kayo na candidate kayo sa detro, after trial, fair, quick trial, detro kayo. Wala, execute kagad. Wala nang pardon. Hindi dapat dumami yung mga ganyan. Talagang sorry pero eleksyon eh. Kasi masyado tayong, sabi ko nga the current crop of politicians have abused the limits of our patience. And it is enough. Tama na. Kayo pa mga arogante, kayo pa ngayon yung magyayabang, kayo pa yung magsasabi na yung kami lumalabag sa konstitusyon. Maggago, kayo nga sa konstitusyon, kayo naglalabag eh. We are exercising our right as a people, no? Our right as a people. Ito lang yung konstitusyon. Ito kami, nag-ratify kami. Yung presidente, in-appoint namin, binoto namin. Ngayon, yung mga iba na gustong, doon kayo kay presidente, sige, magsama-sama kayo. Because in this country, democracy wins. Ngayon, kung kunyaring walang pakialam ang Pilipino at mga bang talaga yung mga natitira, di go ahead. Di ba? Ganun lang talaga. Pero you better show up, Filipinos. You better stand up. Mga matitinong Pilipino, because ang pinag-uusapan dito yung future ng bansa natin. Di ba? So, pagdasalan na lang ninyo tung Holy Week. Mag-enjoy kayo, pero at the same time, pag-isipan ninyo itong mga nangyayari. And then, probably, by starting April, I'll say something about it, and then kaklaruhin ko, word for word, kung ano yung April 9 na sasabihin natin, araw ng bayani, ng kagitingan, and the day is right. Tapos, malay natin kung ilabas nila yung pulboronic video na yan. You know, yung mga may hawak ng pulburon video, no? Diretsohan, you are doing this country so much disservice. Because parang ino-hold nyo yung video para dun sa timing. Kaya sinasabi ko na nga, kung galing sa puso yung pagmamahal ninyo sa bayan, walang timing. Now, no? Sabi ko nga bagyo, delubyo, earthquake, sunog, landslide, kahit anong sakuna, pandemic, now. Huwag ko hintay June 30. Ngayon, yun nga if the issue is yung
constitutional provision na that will implement, that will necessitate a, that will bring in a GMA formula, no? Then, simple. Ang ano doon is yung oath of office, yung inauguration, yung kailan mag-take ng oath, yun. So, gawin namin declaration, nating declaration na hawakan muna nitong ng caretaker ng AFP, PNP, ng ano ba? All this really, this committee, transition committee, para everything will be in order, lahat ng gusto ng taong bayan, mailatag, we repeal the 2024 budget, we put into effect the previous year's budget, or 5 trillion yun, or much earlier, tayo masunod eh. Gusto natin masunod. And then, in-effect na natin kagad. Okay. Ito yung gusto natin. Oh. Di ba? So, pagka yun, naayos natin yun, para walang problema yung ating bida, tsaka mag-take up ng oath ng office. Di ba? Make sense? Yung timing na sinasabi. Ay kung di palabas yung video. And then, kasama doon sa sinasabi kong declaration, na even if the president is replaced, we fire the president. For example, if that is the case, if we fire the president because of his unfitness to run the country, because of this pulboronic video na biglang, malay nyo, biglang lumabas. Sa akin kayo lumabas siya, kaya hindi. When BBM is fired by the Filipino people, the AFP and PNP should be directed to effect a drug test. A drug test na fair and square, daming witness, public siya, para ma-settle yung question mark talaga. Doon mismo. Ano pinagkakaila mo? Okay, sige, halika. O, bunuta ka ng buhok. And doon, drug test. Talagang properly. Para makita na yung ginagawa natin, standard, yung ginagawa natin, tama. Kasi kung hindi tayo gumalaw, kung hindi tayo nag-stand up, ayun. Ayan, sinasabi, positive. May video nga daw eh. Nakita na nga raw yung video na sinasabi